Alright, so ito nga mga kababayan, pag-usapan nga natin about nga dito. Ayan. At inanunsyo na nga ng INC ang kanilang suporta dito nga kay Mayor Isko Moreno, no? At so mapapansin natin mga kababayan, hindi lang siya leading sa pagdating sa survey, pagdating mga dito sa mga endorsement, nangunguna ang isang Isko Moreno, no? At kasama din siyempre ang kanyang Vice Mayor na si Chi Atienza. Alright, so yun mga kababayan, so wala na po talaga, tapos na ang laban pagdating mo dito sa pagka-alkalde, pagdating mo dito sa Maynila. So dandyan yung survey, no? Kaliwat kanan survey, Kali survey at mga survey ng SWS, Octa Research, talagang nanguna si Yorme. At bukod nga dyan, di ba, sinuportahan pa siya ng ating Vice Presidente na si BP Inday Sara, no? At eto na nga naman, panibago na naman, inendorso na si Isko ng Iglesia ni Cristo. So maraming salamat po sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa pag-endorso sa ating mahal na Yorme at Vice Mayor Chi Atienza. Alright, so ito po nakita lang naman natin guys, no? Kasi alam niyo mga kababayan, diba? Hindi naman ho talaga basta-basta pag-iendorso ang isang Iglesia ni Cristo kung hindi nila nakikitaan ng isang magaling na leader, diba? O isang magaling na leader o magaling na pamumuno, ang isang, diba? Ang isang alkalde o sa kahit anong posisyon, diba? Hindi mo nila i-endorse yan pag nakita nilang hindi ho ganun kagaling at hindi nila gusto. No, so bukod nga diyan, 'di ba? Ini-endorse din siya ng mga ibang grupo, 'di ba? Hindi lang, 'di ba? Kumbaga hindi lang sa religion. 'Di ba? Marami hong nag-i-endorse kay Yorme. So bakit ko sinasabi 'to mga kababayan? Marami po talaga kasi sa Manileño ang nagtitiwala kay Yorme Isko Moreno. No? At bukod nga diyan, diba, natikman na ho ng mga Manileño, even me, naranasan ko o natikman ko, diba, yung pamumuno na mahusay. So, hindi na ho natin kailangan lumipat at sumubok pa ng iba dahil sumubok na tayo ng nakaraan sa ating pagkakamali, nagkamali rin tayo, sinubukan natin yung babae, kauna-una ang babae, diba, ayun ang nangyari. Ngayon, may mga kababayan tayong sabi, bago naman daw. Bago naman daw. Ang gusto nila mangyari, wag nyo ho kami isama dyan sa kalokohan na yan. Diba? Wala akong pinagkaiba yan doon sa presidential election na nakaraan, tapos ngayon ang dami nagsisisi. Diba? So, sabi nila noon, diba, magiging maganda raw ang takbo ng bansa natin. Ayan, kaliwat kanan yung nangyayari. Ito lang naman, binigyan lang natin ng ano, di ba? Doon lang po tayo, real talk lang po tayo. So, yun, no? Ilang araw na lang at itong hinihintay natin na tayo, ano na, di ba? Boboto at pipili ng ating mga kandidato, no? At tayo ang huhusga, taong bayan, para doon sa mapipili natin na mamumuno para sa ating bayan. Yung tamang mamumuno. Kaya, piliin po natin yung tama, ha? Wag po tayong dahil nabigyan lang ko kayo ng 5 kilong bigas o magkano man, nagbago na yung pananaw ninyo. Kasi ang dami ko nakikitang interview, di ba? Na sabi nila, hindi naman madami, medyo may nakikita lang ako. Nagbago, pinagpalit na yung yung prinsipyo nila. Samantalang hindi sila nagpapasalamat, nakatawid sila ng pandemya, nabuhay sila ng pandemya, nabagyan sila ng food box, bigyan sila ng 1,000, nakita nila ano nangyari sa Maynila, gumanda ang Maynila, luminis ang Maynila, di ba, umayos ang Maynila. So, ito na naman, bumalik tayo sa dati. Yun, no? Di ba, pansin nyo, nagkalat ang basura, holdapan doon, holdapan dito, krimen doon, krimen dito. Tapos gusto niya pa sumubok ng iba. Di ba? Samantalang noon, ang peace and order, ginaganapan maigi ni Isko Moreno. At bukod nga dyan, diba, yung mga nangyayari sa Maynila, yung pagbabago, nakita natin. So ano pa hahanapin ninyo? Susubok na naman kayo ng
Kate-testing. Maraming nalileche sa mga ganyan, kate-testing. Alright, so yun, binigyan lang natin ito ng reaksyon, no? Itong kay Yorme Isko Moreno. Alright. Yun, di ba? So, ito na nga guys, no? Ito naman yung, pag-usapan naman natin to. Ito naman yung kay SB. Ito, may dinadaldal si SB. Sino nga ba naman magtitiwala sa isang, di ba? Panoorin nun natin to. Kayo ba, boboto ba kayo sa isang, di ba, hindi naman taga Maynila? O, panoorin nun natin to, ha? Hindi ako may nagsabi nito, sa bibig niya nang galing. O. Siya taga Makati, ako taga QC. Tingnan natin. Taga Makati daw, babagalan. Taga Manila, QC kami. So, yun. Ikaw, ano yung thoughts mo naman about it? Taga Makati siya, taga QC ako. Galing, no? Kayo ba magtitiwala sa isang ganyan? Hindi naman ho taga Maynila. Para kayo nagpapasok ng panibagong kandidato na hindi naman ho taga Maynila. At kung meron talagang, kung talagang meron pagmamahal yan sa Maynila, di sana noon pa man, gumagalaw na yan. Diba? Gumawa na ng paraan yan para sa mga Manilenyo. Tumutulong na yan. Sinasabi na ng tulong, ngayon na lang yan. Ngayon na lang tumulong yan kasi, alam niyo yun, may plano. Diba? Pagdabos yan, tumulong kunwari, tumulong sa ganito, nagpalakas sa ganitong lugar. Kasi tatakbo pa lang congressman. Tapos ngayon, tinodo na mga kababayan. Nakakabilib dito, di ba? Tinodo niya na. Tinodo niya na yung pagbibigay ng tulong. Di ba? Pagbibigay ng tulong kuno. Kunwari magbibigay ng tulong. Tapos nakakita ko yung mga food cart doon, nakabalandra lang. Ano nangyari doon? Diyos mio. Alam mo, binigyan mo, walang masama doon binigyan mo ng negosyo. Pero hindi nila alam paano patatakbuhin yung negosyo. Yun ang masakit doon. At hindi mo rin alam siguro, hindi rin sila na-orient. Sa tingin ko lang, palagay ko lang, hindi ko naman inusga na hindi mo tinuruan. Pero tingin ko parang, ganun yung nangyari. Kasi, kung titignan yung sitwasyon, ako nakita ko yung mga ibang food cart sa Baseco, nagkalat. At dito sa Maynila, wala na nakatenga na. Diba? Ang gusto niya yata nito, magtinda yung mga Manilenyo ng siomay. At bukod nga yan, baka gusto niya magtinda rin ng gluta o sabon. Kayo na bala umusga. Alright, so yun lang naman, pinakita natin to, taga-QC nga daw siya. At ito mga kababayan, ito pa, panoorin mo natin. At sagutin natin yung bawat katanungan na pinupukol niya kay Yorme Isko, no? Ito, panoorin natin mga kababayan. Tapos, pag pumunta ka ng Manila Zoo, walang hayop. Wala daw hayop. Naghahanap ako ng mga reptile, mga ahas, crocodile, wala. Wala daw. Doon sa Manila Zoo. Alam mo, meron ako nakita nung time ni Yorme noon. Di ba, bumili nga sila ng mamahaling ahas noon. Tapos yung tiger, alala niyo tigre, binili, di ba, yung maliit, yung baby tiger, di ba? Binili ni Yorme. Di ba? Tuloy natin to, ha? Nasaan? Sa labas? Nasaan? Nasa City Hall daw. Pero totoo yun. Nasa labas daw ng City Hall yung nasa City Hall daw yung buhaya. Bali ka doon. Kasama mo. Kasama ka nun, di ba? Palagi. $500 million. Di ba? $500 million in cash. Nasaan ang mga buhaya? Kami mga Pilipino, kami mga di ba? Alam namin yan kasi nasaan yung mga buhaya. Kaya mga kababayan, kayo sumagot. Nasaan ang mga buhaya? Di ba? Yung buhaya nga nakasakay sa luxury car, di ba? Naka-Escalade, di ba? Naka-bulletproof. Tapos nakamamahaling watches, yung mga, Rolex. Di ba? Naka-Rolex sila, Rolex. Bukod nga dyan, yung mga bag nila, di ba? Louis Vuitton. Di ba? Hermes. Yung dati nagta-tricycle, ngayon, naka-artista van.
Nasaan ho yung ano, yung mga buhaya? O. Panoorin pa natin to. Ito pa isa. Panoorin natin. O. 1.4 billion pinenta mo yung Divisoria. Pero yung Manila Zoo na hindi kumikita, ginastosan mo ng... Yun, sabi niya. Binenta mo yung Divisoria. Specific mo, tanga. Huwag kang mag-aakusa na buong Divisoria. Specific mo. Divisoria Public Market. Kasi parang sinasabi mo buong Divisoria eh. Di ba? Kasi pabalik-balik ko tayo sa isyong to. Ito yung pinupukol na lagi na sinasabi niya yung Divisoria binenta daw, yung Divisoria Public Market. For your information and para doon sa mga hindi nakakaintindi. Ulitin natin. Eto na naman tayo kasi ang mahirap po kasi nakikinig lang po kayo sa kanya. Hindi po kayo nakikinig dito sa mga totoong taga Maynila at nakakaalam ng istorya. Yun yung problema dito. Di ba? Ibinenta po yung public market, di ba? Kasi ang problema po yung kay Eddie, kay Patty. Uulitin na naman natin ang kwento. 4 na stall. 4 na stall. Isang pangalan. Ano nangyayari? Ang binabayaran sa City Hall, kunwari lang ito sample lang to ang binabayaran sa City Hall, 500 ang isa. So magkano? 2,000 pesos. 2,000. Ngayon, kunwari ako sa akin nakapangalan yung 4 na stall. Malakas ako malakas ako kay dating mayor. Yung kahil, yung kakulay niya, yun, malakas ako doon. Kunwari lang. Di ba? Kunwari lang. Kakulay niya pa di ba? Yung 4 na stall na yun, inuupahan ko. Ngayon, ang gagawin ko, yung isang stall, akin. Magtitinda ako. Yung 3 stall, di ba? Yung 3 stall, paupahan ko ngayon. So, magkano ko paupahan? 2,000 each. Di ba? Pero, yung 4 na yun, yung 2,000 each, isa lang ang binabayaran ko sa 500. So, yung 3, kumita pa ako. Di ba? Kumita pa ako ng di ba? Kumbaga, 4 4 na stall. 4 na stall yun, 2,000. Yung 3, pinagkakitaan ko. Yun yung issue doon. At bukod nga doon, di ba? Kung titignan natin yung public market, talaga napakadumi na. At lumang-luma na. Hindi ho pinakikinabangan ng city government at hindi nagpapasok ng pera sa Maynila. Yun yung punto ron. Kaya kailangan ng di ba? Ibenta para maging tawag na ito ma-renovate. Di ba? Kasi kung titignan niyo kayo mga taga Maynila, ako batang Maynila. Ayun, ako batang. Salamat pala sa sponsor ko ng t-shirt, no? Si Braija. Nagpasalamat pa yun. Ayun, bigay ni Braija. Yun, di ba? Ayun nga mga kababayan, di ba? Yung public market dito sa Manila, lahat po dito, hindi na ho public. Although, natin, is public pa din, pero meron na ho nagmamayari. Kagaya ng Santa Ana Public Market. Kung titignan nyo ang Santa Ana Public Market, di ba pagpasok nyo aircon? Tapos may mga bilihan ng mga damit, may mga bilihan ng mga pabango, mayroon pa mga, di ba, yung mga cellphone, mga saka makakakita ng gano'n na public market. Di ba? Ang kulang na lang, sinihan. May restaurant pa sa loob, may kainan. Tapos sa kabila naman, may wet and dry, malinis yung di ba, bibili ka ng hindi kagaya ng dati, nakikita mo sa paligid mo, yung bulok-bulok. Nandun yung pinagtapunan ng bulok na na isda, nandun yung pinagtapunan ng bulok na gulay na sira na, hindi ganun, tas namamaho, iba yung amoy, hindi, kumbaga, may sanitation, di ba? Maayos na po yung mga public market dito, di ba? Santa Ana Market, di ba? San Andres Market, marami nang nagbago, kumbaga pinaganda na yung mga market. Tapos sasabihin na, binenta daw yung Harrison, binenta daw yung ganito. Nak ng baka. Sino ba mayor na nung binenta yun? Hindi naman si Yorme. Diba? At diba, yung Harrison Plaza po, meron no talaga nagmamay-ari nun.
Diba yung kontrata ko kasi noon, meron nung nagmamayari nun, ginawa na ho natin ng video yan. Yung nagmamayari ho nun, ipinasa na po sa SM. SM. Sa SM mo, no? Sa Prime Holding. So sila na ho ang bahala. So makikita ninyo yung pagbabago ng SM. Pagdating ng panahon dito, no? Bilangan lang ho natin ng mga ilang taon, makikita ninyo yung SM kung gaano kaganda. Diba SM Harrison Plaza? Hindi ko naman magbabago yun eh. Harrison Plaza pa rin mo tawag. Diba tapos galit na galit siya doon sa ano, sa tawag nito yung ano daw, pinondohan daw ng 1.4 billion. Eh kayo nga half billion namigay kayo. Hindi kami nagre-reklamo. Hindi naman kami nakatanggap doon. Diba? Ayun mag-isip. Half billion nakatanggap ba tayong lahat? Ito nagre-reklamo siya 1.4 billion. Pondo ng Maynila, 'di ba? Pinondohan daw yung Manila Zoo. Tigmantakin niya, yung Manila Zoo, pinondohan daw yung Manila Zoo ng 1.4 billion. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba taga Maynila? Diba? Kasi yung history ng Manila Zoo, marami yung nagdaan dyan, even ako, meron ako mga memories dyan. Diba? Kung totoong taga Maynila ka, totoong batang Maynila ka, lumaki ka sa Maynila, alam mo yung history niyan. Diba? Napaka-importante niyang Manila Zoo na yan. Kaya nga yung diba, yung elepante nilagay doon si Mali. Ano ba gusto mo ikaw ilagay doon? Hindi, wag. Wag mo siya, wag. Papangit eh. Yun, di ba? Di ba kung napapansin nyo, di ba, yung panahon nun, di ba? Galing tayo Manila Zoo. Tapos kakain. Pagtapos mo, syempre wala namang Jollibee sa loob nun. Bata ka pa, papasyal ako ng nanay ko. Pumunta kami doon. Di ba? Mag-ano kami ng mga doon, hayop, tapos magbabangka-bangkaan. Kung totoong taga Maynila ka, alam mo dapat yun. O pagtapos mo Manila Zoo, pupunta kang ngayon, ng Harrison para kumain, di ba? Kasi nandun yung pinakamalapit na mall. Nakuha mo yung punto, di ba? Nagiging pasyalan ng batang Maynila. At hindi lang taga Maynila pumapasyal doon. Marami yung dumadayo roon. Even yung mga bus, yung mga estudyante, mga nag-field trip, pumupunta ng Manila Zoo. Saan mo kami gusto pumunta? Sa Malabon? Eh meron naman kami dito sa Maynila. Di ba? Ay, ang natin kagaya sa Batodata, maganda naman din sa Malabon. Pero syempre, para sa mga taga Malabon yan, open din mo sa ibang taga city. Pero syempre, ikaw taga Maynila ka, mas gusto mo syempre sa mo. Di ba? Sa sarili mong syudad. Di ba? O, tuloy natin. 1.7 billion. Eh kung yung 1.7 billion, binigyan ko ng kabuhayan yung sangkatutak na Manileño. Bibigyan daw ng sangkatutak na kabuhayan ng mga Manileño. Ano mo gagawin yun? Sa front row nga, maglalabas ka pa ng pera bago... Hindi ka ba busy? Kapit tayo? Usap tayo? Yung 5K mo, gawin kong 5K? Di ba? Totoo hindi? Open-minded ka ba? Yun yung mga banat dun eh. Gawa mo paraan ng utang ka. Huwag mo sabihin hindi. Ginawa sa akin yun eh. Nangutang din ako eh. Nangutang eh, para maka-join. Diba? Hindi naman to networking. Umayos ka. Diba? Isasabi mo 1.4, hindi mo magkakasya sa buong Maynila para magkaroon ng kabuhayan ng lahat. Ang kailangan mo natin dito, dahan-dahan progreso. Ikaw gusto mo biglaan eh. Tanongin mo yung mga nabigyan ng half billion, ano nangyari? Nabigyan sila, tagmamagkano? Speaking sa pamimigay meron nila ba si BP Inday Sara na ang bigayan daw, ewan ko kung totoo nagano lang ako, nakikichismis. Napanood ko kasi, 1,000 na lang daw. Tapos yung bigayan daw sa tupad, ganun din. Tupad ba yun? Hindi. AX. AX pala, sorry. Sabi 2,000. 1,000 to 2,000. Di ba 5,000 dapat yun? Tanong lang nagtatanong lang ako. 1,000
1,000 to 2,000 dapat na yun, di ba? Tama ba? 5,000? Hindi ko kasi alam, hindi ako nakakatanggap nun. Patuloy natin to. Hindi dapat mas marami pang nakinabang, tama ba? Tapos pupunta ka sa... Anak ng baka talaga, nakinabang. Kami nga din nakinabang eh, sa billion na kinukwento mo eh. Diba? Sabi niyo, $500 million in cash pinamigay ni speaker. Lahat ba kami nakinabang nun? Tapos 1.4 billion gusto mo? 1.4 o 1.7? Ibigay mo sa Manileño? Baka hindi, isa rin ako hindi makakatanggap nun. Malamang. Ewan ko dito kung pinagsasabi nito ni SB, no? Hindi ganito ang klase ng mayor na pwedeng, di ba? Alam ko, civil engineer ka. Pero iba po yung trabaho ng isang mayor. Diba? Nag-congressman ka lang sa loob ng 3 taon. Diba? Ang trabaho ng congressman, tandaan ninyo, mga kababayan, gumawa ng batas. Ang tanong ko, ano bang batas na gawa nito? Diba? Gumawa ng batas. Yun ang trabaho nila. Hindi yung mamigay ng kung ano-ano. 5 kilong bigas. Mamigay ng kung ano-ano. At speaking nga pala, yung katrabaho ko, shoutout sa kanya, tumanggap daw dito ng 3,000, sabi. Coordinator daw. Di wow. Sana all. Diba? Pero hindi rin daw, sabi nung katrabaho ko, huwag ka mag-alala. Yeah. Sabi sa akin, kuya tawag sa akin, yeah, huwag ka mag-alala. Trabaho lang to. Di ko naman boboto yan. Grabe ka naman. Uy. Bagay. 3,000 is 3,000. Malaking bagay din yun, di ba? Patuloy natin. Ang lungkot ng mga hayop, wala pang kita. Ang tawag doon sa negosyo, liability. Ang tawag dapat sa ginagawa ng Maynila, iniingatan yung mga assets. Iniingatan nga yung mga assets ng Maynila. Diba? In fact, nakabili pa nga ng lupa sa San Andres para gawin patayuan ng pabahay. Diba? Para sa mga Manileño. Alam na ito nung nakatapusin ito, masyado na mahaba yung kwento nito ni Ewan ko, natatawag ko dito. Iba tawag dito, Karate Kid eh. Ito nga mga kababayan, di ba? Maraming kasi yung pabahay, di ba? Yung mga proyekto ni Yorme na ginagawa, kagaya ng Baseco. Kasi, yung sa kanya po, kinukwento niya pa lang, kay Isko, nagawa na ni Isko. Kaya wala siya katitigil kakakopya eh. Ganyan mo kasi sa networking. Di ba? Sila nga may sabi nun eh. Copy upline. Copy mo, upline mo. Para yumaman ka. Kamusta naman ako? Hindi ako yumaman eh. Tamad daw ako eh. Tamad eh, no? Ang dami ko nang ginagawa sa buhay. Ayun nga, di ba? Kumbaga yung mga pabahay ni Yorme, di ba? Yung mga Baseco community, yung mga condominium, di ba? Marami nang nagawa ang isang Isko. Di ba? Yung nga, nakabili pa ng lupa sa San Andres. Private po yun, take note private po yun. Di ba? At plano rin yung patayuan ng vertical housing, pabahay, para sa mga land from the landless, di ba? Yung mga walang lupa at walang bahay dito sa Maynila. Yun, para sa mga kababayan natin. Etong mga to, diba, matatawa ka na lang doon sa ibang nakikita ko. Nyaw. Tapos, di ba? Pagdating mo sa, usapang pabahay tsaka lupa, nagtatanong din. Hindi ba naman mga kamusta naman kayo? Oy, nawala yun natin. Yung mayor natin, balik natin. Sorry. Diba? Nawala eh. So, nakakatawa lang po talaga mga kababayan, di ba? Ang dami hong kuda ng iba. Pero alam nyo mga kababayan, totoo lang, wala naman ho talagang nakita tayo na magaling na magiging mayor sa Maynila. Kundi si Yorme lang. Nasubukan na ho natin yan. So, wag na ho tayong sumubok ng iba ha. Kasi mahirap po yung subok tayo na subok. Tapos wala naman ho tayong di ba, mapapala. Di ba? Andiyan na ho yan eh. Ayan na po yung mayor natin eh. Di ba, magbabalik na. So ano pang hihintayin natin? Ano pang kailangan natin? Ayan o, Yorme natin. O, tas nandito pa yung isang
ano, di ba? Anak ng isang magaling na mayor din, na naging mayor ng Manila. Actually, magaling din mo talaga. Hindi ko naman sinasabi na hindi magaling yung mayor na naging mayor. Para sa akin kasi, ang pinakamagaling na naging mayor ng Manila, si Isko. Pero magaling din yung ama nito, ni Chia Atienza. Kaya nga nagkaroon ng ano di ba, yung tagline nun, di ba? Kung matatandaan nyo, buhayin ang Maynila. Nakita nyo gaano kaganda yung Ross Boulevard nun, di ba? Mantakin nyo, kung yun, nagkataon ngayon na ganun kaganda yung Ross Boulevard, tapos nandun ang Dolomite Beach, ewan ko na lang. Ano sasabihin ng ibang city? Wow, para ka nasa Miami. Diba? Sa Florida. Kasi may mga, diba, white sand, tapos may mga kainan sa gilid niya, diba? Ang ganda tignan noon. At bukod nga dyan, mga kababayan, diba? Kung titignan niyo yung nangyari nung kay Dito Atienza, lumiwanag yung Maynila din noon, diba? So, isa rin sa magaling naging mayor ng Maynila yan. At si Mayor Fred Lim. Diba? Pero syempre, iba yung galing at husay ni Isko. Iba yung niya, kumbaga yung vision niya, iba yung gusto niya mangyari sa Maynila. Gusto niya maging Lee Kuan Yew. Yung tama ba Lee Kuan Yew yung sa Singapore, 'di ba? Kasi ang Singapore mga kababayan, napakaliit lang parang Maynila. 'Yun ang gusto niya mangyari sa Maynila. 'Di ba? Maging smart city. 'Di ba? Hindi yung smart na kagaya niya na magulang, ha? 5K mo gawin kong 5K. Yeah. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from TikTok to YouTube and Facebook. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mga videong ginagawa dito sa ating munting vlog, no? At ayun nga, 'di ba? Share niyo na rin, no? Share niyo na rin sa mga niyo at ilang na lang, no? At ilang araw na lang, election na, 1 week na lang. Wag mo natin kalimutan, 'di ba? Your Miss Choice, siyempre. At sa party list po, wag mo natin kalimutan, BG Party List, number 98 sa balota. At siyempre, ang pambato ng ating Tatay Digong, 'di ba? Na Duterte. Yun, speaking of Duterte Duterte po, wag na po tayong magdagdag. Tama na yun, sarado na natin. Okay na yun. Kasi mahirap pa po, makahabol pa po yung iba. Diba? Kasi hindi natin masabi, baka mamaya mayroon namang magic. Kasi pag malayo po yung 10, nakalayo na yung 10, batik po yun. Diba? Mahirap na po habulin. Alright, so yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat sa lahat at ingat kayo from Luzon, Visayas and Mindanao. Mega love shoutout sa ating mga followers na from, diba, sa iba't ibang panig ng mundo. Yung mga OFW, ingat po kayo at sa ating mga kababayan, no? At huwag niyo kalimutan na lagi po tayo magdadasal, no? Mag-iingat po tayo kasi ang dami mong trahedyang nangyayari. Kagaya doon sa NAIA, di ba? So nakakalungkot po yung nangyari doon sa NAIA, no? Hindi natin lubos maisip yun, di ba? Hindi ko na ginawa ng video kasi hindi ko naman doon kasi kung tutusin po talaga yung nangyari doon, masakit po sa loob ko. Ayoko na ikwenta pero hindi ko maganda. Istapa po yung yung tawag noon, yung parang yung harang doon, ang daling natanggal. Alright, so yun, ingat po kayong lahat and Manila, let's make great again. Manila, God first. Alright.